Guys, what's up? Welcome back, Cooper Samurai. Today, performance review ko sa GT Academy. So, na-try ko na siya ng twice. And yung sapatos na to, tulad na sabi ko sa last time ng anong tawag dito? First impression ko, already break in na yung sapatos na to. It means nagamit na siya ng ilang beses. So, nung ako na yung gumamit, kumbaga parang hindi na siya stiff, okay na siya gamitin, malambot na siya lahat. So yun, Nike GT Academy. So, ito yung pinakamura sa GT Cut. Hindi ko talaga alam kung kasama siya sa GT Cut series pero basta sa GT, ito yung pinakamura na sapatos. Hi Ash! So yun, so far, simula na nag-review ako ng sapatos na ginamit ko yung mga Nike shoes. Based sa experience ko, simula na naglalaro ko ng basketball na gumagamit ng Nike shoes. Sa lahat ng Nike shoes na nagamit ko na hindi signature, ito yung pinakamaganda. And yung ilang signature shoes ng Nike, mas maganda to compare sa ibang signature shoes ng Nike na lumabas kasabay ng mga kasabayan niyang sapatos tulad ng mga kasabayan nito. Let's say yung Sabrina or yung Lebron 20, KD 16 or 15 or Zion 3, kung ano man yung mga nakasabay nito na nilabas ng Nike or Jordan brand, is ito yung pinaka maganda sa kanila. Tatalunin yung mga signature shoes compare dito. Kasi unang-una, yung material, yes, may pagkakaiba pero hindi ganun kalaki yung pagkakaiba ng materials na ginagamit ng Nike. For example is, pag naggagawa yung Nike ng shoes, ito yung budget, nakaset nilang budget. Pero yung profit margin nila mataas, lalo na sa signature shoes. So, kung nagigets nyo yung sinasabi ko, it means na ito, ganito lang yung budget nila sa shoes na to and maliit lang yung profit margin nila. So, pag kinompare nyo siya sa mga signature shoes, yes, lamang sa materials yung signature shoes, of course, and syempre, mas sikat. So, mas mataas yung market value kung may resale value din yung sapatos. Pero kung iisipin mo lang kasi naman talaga, it's still same basketball shoes. And parang pangalan na lang yung binabayaran mo pagka signature shoes. So, yun. Siyempre, may mga tao na fan ni ganito. So, siyempre, favorite nila ng player na yun. Gusto nila matry yung sapatos ng player na yun. Yun, kaya ako nasabi na pwede siya itapat sa mga signature shoes. Kasi, yung traction, yung paddings, yung laces, almost same sa iba't ibang klase ng signature shoes. Kaya, for me, so far, sa Nike na nilabas nila recently, ito yung pinakamaganda ko na gamit. Ang ganda ng traction. Like, yung traction niya, I can give 9.5. Yung grade ko sa traction na ito. Then, yung paddings niya sa loob, napakakapal ng paddings niya around sa ankle and sa baba ng ankle din meron. So yun, cushioning setup niya, very responsive. I can go 9 or 8.5 sa cushion niya. Materials niya, same ng materials ng yung upper. Same ng Giannis. Like, yung Giannis Immortality. So, yun. Or yung KD Tray. Medyo similar din siya. Tsaka yung Lebron Witness ba yun? So, yun.
Similar siya. Tapos kung mapapansin nyo yung lace niya, itong lace na to, round type, di ba? So, round type lace is, ito, perfect example. Yung laces ng GT Academy. Ito, di ba? Teka, sobrang sobrang great. So, yun. And yung laces ng Sabrina 1. Round type din. Almost the same lace. Di ba? So, pinagdikit nyo siya. Halos hindi nagkakala yung itsura ko ng una. So, well, budget shoes din naman yung Sabrina. Hindi naman siya ganun kamahal. And yung materials niya halos the same. Tapos tingnan nyo, yung kung meron kayong Sabrina 1, air zoom yung technology yung ginamit sa traction, air zoom din yung GT Academy. So, ayun yung meaning ko sa mga signature shoes pag kinompare itong sapatos na to, na ayun yung meaning ko na kaya siyang itapat sa mga signature shoes kasi almost, hindi ko sinasabing exact the same, almost the same na materials. Yun, so wala rin siyang unnecessary na nakakabit ng mga plastic na para sa ganito or ganyan. So super light ng sapatos na to, like pag tumalon ka parang feeling mo is hindi bouncy, pero parang dahil magaan yung sapatos, parang magaan din siya sa paa na pag tumalon ka parang feeling mo mataas yung talon mo or whatever. Hindi ko naman sinasabing nakakataas ng talon nito. So light lang kasi yung sapatos, kaya maraming hindi nakakabit na unnecessary na kaya super light yung sapatos ito. So yun, overall performance for me, I can go 9 to 9.5. Yung padding 9, I can go 9, then cushion setup is 9 to 8.5. Materials, I can go 9. So overall for me, 9 to 9.5. And so yun lang. Sorry late na naman yung upload ko kasi I'm so busy, nasa daytime job ko. And today, dami kong ginawa. Pumunta ako sa mga practice game ng mga bata. So, hindi ko na ipag-usapan yun kasi masyadong namaba yung video. So, ayun, ayun na pala, about casual, maybe, pagka mga tipong Titos of Manila na yung pormahan mo, or na-appreciate mo yung mga simpleng pormahan lang, pwede mo naman siyang gamitin pang casual. Like, parang not so bad pang casual. So yun, overall for me, pang basketball or performance niya is 9. Then casual maybe 8 or 7.5. Hindi pa ako pag sa pang casual kasi parang gusto ko yung mga flashes. So yun. Next kong i-review is I'm planning to review na Luka 3 kung suswerte yung makakuha, pero kung wala is I'll try na ma-review yung leaning na Jimmy Butler 2. So sa last video ko na first impression na yun, nag-ask kung pwede ko daw bang i-review yung leaning JB2. So I'll try na makakuha ng pair ng shoes na yun. And curious din ako sa sapatos na yun, so gusto ko rin matry. So anyway, yun lang. Thanks for watching. See you on my next first impression video pag nakakuha na ako ng